Mga kapuso, paalala lang po ulit, magiging maulan pa rin po ngayong araw ayon sa Pag-asa. Ingat po tayong lahat. At dahil nga po sa walang tigil na ulan, may mga lugar pa ring baha. Gaya po dyan sa Kalumpit, Bulacan na nasa ilalim na ng state of calamity. Ayan, ko kawawa mga kababayan natin dyan sa Kalumpit. Taon-taon na lang yan, Mami Su. Kumusta yun po natin ang mga estudyante roon? Kasama si Miss Maris. Ate Maris, kamusta po dyan? Good morning po. Siyempre, hindi pa huhupa yan. Anjo, Ate Su, pangkaraniwan na nga para sa mga residente rito sa Barangay Calizon, dito sa Kalumpit, Bulacan, ang malubog sa baha. Dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, halos hindi na humuhupa ang baha rito. Pero gaano nga ba kahirap ang mamuhay sa ganitong sitwasyon? Pinatuloy po tayo ni Nanay Aurora Manlapig sa kanyang tahanan para ipakita po ito sa atin. Okay mga kapuso, pagkatapos po nating mga kapanayam si Nanay Aurora, papasukin na po natin yung kanyang tahanan para talagang maipakita yung sitwasyon. So dahan-dahan lang po tayo kasi hindi ko po kabisado itong nilalakaran ko dahil makikita nyo po kanina hanggang tuhod lang po yung tubig, pero pakita lang po natin ngayon, ayan, hanggang hita na ang tubig dito. So, ako po ay talagang nakahawak na kay Nanay Aurora. So, Nay, ganito araw-araw yung sitwasyon nyo for the past week, no? Talagang halos aabot na ng bewang ninyo kung saan dapat yung tahanan nyo magsisilbing pahingahan, ano? Pero sa ganito po bang sitwasyon, nakakapagpahinga kayo ng maayos? Pakahirap po, hindi ka mapanatag sa lagay. Yung tubig na yan. Oo. Tamang nakahinga ka, pero maano pa rin dahil nga po, hindi mo kung taas pa. Pakita lang natin, ayan po mga kapuso, katulad nito, yung ano nila, yung mga gamit nila, yung kanilang planggana, kung saan nilagay yung gulay, may pinasok na nila sa salbabida para lumutang. Otherwise, lulubog po yan. Sige, lagay lang po muna natin dito. Tapos, ito po yung papasok sa kanilang tahanan. Ito po, oh. So, ayan, may step pala dito. Oh. Hindi po ba kayo na tumatama lagi dyan? Dahil niyo nakikita. Tingnan niyo po, oh. Ito pong kanilang sofa, yung upuan, talagang tinaas na. Ipinatong nila dun sa mga monoblock. Ayun, no? Para tumaas. Tapos itong kanilang, ano po ba ito? Washing machine. Oh, yung washing machine po nila nakalutang na ng ganyan para hindi masira. Nilagay nila sa kahoy, styrofoam, 'di ba? Tapos ito pong kanilang mga gamit, lahat itinaas na. Ayan po yung makikita natin. Buti na lang yung santo nakataas. Halika kayo po, mother, pakita niyo po sa amin. Ito yung mga cabinet Damit nila, po yan, yung mga damit drawer. Damit. Tinaas na lahat. Yung mesa, kung saan sila kumakain, nagluluto. Ayan. Ito yung kitchen nila. Tingnan nyo. Paano ka makakatrabaho o kaya makakapahinga sa ganitong klase ng sitwasyon, mga kapuso? At ito nga po yung tinutukoy ni Nanay, no? Ito po yung isa sa mga kwarto. Yung iba pong mga kwarto, natutulog pa po yung kanyang mga anak. So, hindi na natin gagampalain. Pero tingnan nyo po, oh, yung kaniyang kwarto. Ito po yung cabinet, tinaas na rin. Tapos, ito po yung higaan nila. Ayan. So, itinaas nyo na rin po ito. Nakataas na rin po yan. Nakataas. Buti na lang, double deck. Mm. So, at least kahit pa paano, yung nakahiga sa taas, mas kampante siyang makakatulog. Mas mahimbing. Kaysa yung nakahiga rito. Nakatungtong lang din sa ganito yan, sa kahoy. Naisipan namin ganun. Itaas. Ala kaming kaba. Oo nga. Paano. Okay. So, dito po ba kayo nakahiga? Yan po sa taas. Sino po nahiga rito? Yung po pamangkin kong isa. O, yun po ba yung sinasabi nyo na may mga pagkakataon habang natutulog kayo, minsan magigising kayo dahil basa na pala kayo? Opo yun, opo. Oo, ito po yun, no? Tingnan nyo, ganito po yung sitwasyon. Isa lamang po to sa mga tahanan na talagang lubog sa baha. Napakarami pa po mga tahanan dito po sa Kalumpit. Ang baha talaga, kaya nga po isinailalim na sa state of calamity. Ito pong Kalumpit, Bulacan. At doon nga po sa may Purok 3 daw, mas matindi pa dahil hanggang
dibdib. Minsan yung iba, nagpastao pa yung kanilang sitwasyon doon, yung baha sa kanilang lugar. So, yan po mga kapuso, ang sitwasyon dito, nananawagan sila na talagang maaksyonan, matulungan sila dahil nga po kalunos-lunos talaga yung kanilang sitwasyon. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you! O sige na,